Isang malakas na kalabog ng nabasag na salamin ang sumalubong sa pandinig ni Ara, kasabay ng isang sigaw na puno ng pait at galit. Napaigtad siya at ang dala niyang maliit na bag ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Kumabog ang kanyang dibdib. Nakatayo siya sa labas ng dambuhalang gate ng Hacienda Monteclaro, isang paraisong bakal na naghihiwalay sa mundo niya at sa mundong malapit na niyang pasukin. Ang disenyo ng gate ay marangya, puno ng mga komplikadong detalye ng ginto at itim na bakal. Ngunit sa mata ni Ara, isa itong tarangkahan ng isang hawla, isang gintong kulungan. Ito na ba talaga ang bagsak niya? Matapos ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang pagsisikap sa kolehiyo, ang mga puyat at pagod para maging isang physical therapist, ito na ang kahihinatnan niya. Isang kasambahay. Napapikit siya ng mariin. Ang alaala ng nakaraan ay tila laso na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang tiwalang sinira. Ang perang nawala. Ang pangarap na gumuho. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang mabuhay. Ma'am Ara, pasok na po tayo. Mahinang sabi ng driver na naghatid sa kanya. Si Mang Tonyo. Ang mga mata nito ay may bahid ng awa na para bang alam nito ang bigat na nararamdaman ng bawat bagong saltang tulad niya. Tumangulang si Ara, hindi magawang magsalita. Bumukas ang malaking gate na tila isang halimaw na ibinubuka ang bibig nito at dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa isang mahabang daan na napapaligiran ng perpektong damuhan at mga puno na daang taon na ang tanda. Ang hacienda mismo ay parang isang palasyo na kinuha mula sa isang libro ng kasaysayan, malawak, puti, at nakakasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng karangyaan nito, may kakaibang bigat sa hangin. Isang kalungkutan na hindi maipaliwanag. Nang bumaba siya ng sasakyan, sinalubong siya ng isang matandang babae na may mahigpit na itsura at nakapusod na buhok. Siya si Aling Nena, ang mayordoma, ang reyna ng palasyong ito. Walang ngiti sa mga labi nito. Ikaw si Ara Martinez? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Opo, sagot ni Ara, pinipilit na maging magalang. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ni Don Mateo. Ang bawat hakbang ni Ara sa loob ng mansyon ay tila isang dagok sa kanyang puso. Ang sahig ay kumikinang, ang mga chandelier ay nagniningning na parang mga bituin, at ang mga painting sa dingding ay tiyak na nagkakahalaga ng higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya. Ngunit ang lahat ng ito ay walang buhay, tahimik, malamig. Dinala siya ni Aling Nena sa isang malaking opisina na amoy lumang libro at mamahaling tabako. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany ay nakaupo ang isang lalaking nasa mga 50 anyos, nakasuot ng mamahaling damit, at may mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Si Don Mateo Ferrer. Maupo ka, sabi nito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa mga papeles sa kanyang harapan. Naupo si Ara sa isang upuan na mas malambot pa kaysa sa kama niya. Alam mo na siguro ang mga patakaran dito. Nagsimulang magsalita si Don Mateo. Sa wakas ay itinaas ang kanyang tingin. Malamig. Walang emosyon. Hindi ako nagbabayad para sa mga tsismosa. Ang trabaho mo ay maglinis, magayos, at sumunod. Higit sa lahat, ang 2 anak kong lalaki. Ayaw nilang may nakikialam sa kanila. Huwag kang lalapit sa kanila maliban kung utos ko. Malinaw? Opo, sir. Halos pabulong na sagot ni Ara. Ang 2 anak na lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit napuno ng kalungkutan ang mansyon na ito. Iyon ang narinig niyang bulong-bulungan sa ahensya. Isang trahedya, isang aksidente. Mabuti, makakaalis ka na. Si Nena na ang bahala sa'yo. Ganoon lang kabilis. Walang tanong tungkol sa kanya,
walang interes. Isa lang siyang bagong gamit sa loob ng malaking bahay na ito. Habang naglalakad sila ni Aling Nena sa isang mahabang pasilyo na may mga naglalakihang bintana, muli niyang narinig ang isang sigaw. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Napahinto si Ara. Sa isang silid na bahagyang bukas ang pinto, nasilayan niya ang isang imahe na hinding-hindi niya malilimutan. Isang binatang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair. Ang mukha ay puno ng galit at pait habang ibinabato ang isang baso sa pader. Ang parehong tunog na narinig niya kanina. Ang lalaki ay gwapo sana. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may pangangatawan na halatang dating alaga sa gym. Ngunit ang lahat ng yon ay nababalot ngayon ng isang madilim na anino. Ang anino ng isang buhay na ninakaw. Huwag kang tumingin. Sita ni Aling Nena, hinila ang braso ni Ara. Iyan si Sir Samuel, huwag na huwag mo siyang tititigan. Ngunit huli na. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit nakita ni Ara ang isang bagay sa ilalim ng galit na iyon. Isang malalim na sakit. Isang sigaw. Para sa tulong na walang boses. Nag-iwas ito ng tingin at mabilis na isinara ang pinto. Napayuko si Ara habang nagpapatuloy sila sa paglalakad. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang dating estudyante ng physical therapy, sa loob niya ay gustong sumugod, gustong tumulong. Ngunit sino siya? Isa lang siyang kasambahay. At iyan naman ang kwarto ni Sir Miguel, turo ni Aling Nena sa katabing pinto na mahigpit na nakasara. Pareho lang sila, walang silbi, kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumusok sa puso ni Ara. Walang silbi? Ganoon ba ang tingin nila sa dalawang binatang nawalan ng kakayahang lumakad? Nang gabing iyon, habang nasa maliit na kwarto siya ng mga katulong, hindi maalis sa isip ni Ara ang mga mukhang nakita niya. Ang malamig na mga mata ni Don Mateo, ang galit at sakit sa mga mata ni Samuel. Narinig niya ang usapan ng dalawa pang kasambahay sa labas ng kanyang pinto. Kawawa talaga sila, no? Sabi ng isa. Mula ng maaksidente, para ng mga patay na buhay. Oo nga. At si Don, parang sumuko na rin. Lahat na ng doktor at therapist sinubukan. Pero wala. Ayaw magpagamot ng dalawa. Sagot naman ng isa pa. Sabi nila, bago ang aksidente, si Sir Samuel daw ang pinakamagaling na inhinyero sa kumpanya. Si Sir Miguel naman, cum laude sa med school. Ngayon, ano na sila? Napapikit si Ara. Ang bawat salita ay nagpapatindi ng kirot sa kanyang dibdib. Naiintindihan niya ang pakiramdam na isang araw nasa iyo na ang lahat at sa isang iglap, babawiin ito ng tadhana. Kinabukasan, sinimulan ni Ara ang kanyang mga gawain ng may mabigat na puso. Naglinis siya ng mga bintana, nagpunas ng alikabok sa mga antigong gamit, at nag-ayos ng mga silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Habang naglilinis siya malapit sa silid ni Samuel, nakita niyang bahagyang nakaawang muli ang pinto. Hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya. Nakaupo si Samuel sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin kung saan malayang tumatakbo ang mga kabayo. Sa sahig, may isang libro na nahulog, malapit sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya maabot. Nakita ni Ara ang pagtangka niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanginginig sa pagsisikap na abutin ang libro. Ilang pulgada na lang ang layo. Nagtiim ang kanyang bagang. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Pero wala. Bumagsak ang kanyang balikat sa pagkatalo. Isang mahinang ungol ng kabiguan ang kumawala sa kanyang bibig. Sumandal siya pabalik sa wheelchair at ang mukha na kanina'y puno ng galit ay napalitan ng isang tingin ng lubos na pagkatalo. Isang tingin na sumuko na. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-alab sa loob ni Ara. Hindi awa, hindi simpatsya, kundi isang determinasyon. Ang therapist sa loob niya, ang manggagamot na pinili niyang talikuran, ay sumisigaw.
Maaaring isa lang siyang kasambahay sa paningin ng lahat, ngunit sa puso niya, alam niya kung ano siya. At sa harap ng isang kaluluwang sumusuko, hindi niya kayang manatiling nakatingin lang, kahit ipagbawal, kahit mapanganib. Sa sandaling iyon, alam ni Ara na hindi na niya kayang manatiling isang simpleng kasambahay lamang. Kinabukasan, sinimulan ni Ara ang kanyang mga gawain na may bagong layunin sa puso. Hindi na siya ang Ara na sumuko sa pangarap, siya ang Ara na gagawa ng paraan. Ngunit paano? Bawat sulok ng mansyon ay tila may mga matang nakamasid, lalo na ang mga mata ni Aling Nena. Ang unang pagkakataon ay dumating nang hindi niya inaasahan. Inutusan siya ni Aling Nena na tulungan itong ihanda ang tanghalian ni Samuel sa silid nito. Naabutan nilang nakasandal sa wheelchair si Samuel, nakapikit at bakas sa muka ang sakit. Masakit na naman yata ang likod ng bata, bulong ni Aling Nena. May bahid ng pag-aalala sa boses na bihirang marinig ni Ara. Buong araw na lang kasing nakaupo. Ito na ang pagkakataon. Aling Nena, mahinang sabi ni Ara. Noong nag-alaga po ako sa lola ko, tinuruan po ako ng matatanda sa amin kung paano maghilot para gumaan ang pakiramdam sa likod. Baka po gusto ninyong subukan kay Sir Samuel. Tinitigan siya ni Aling Nena nang may pagdududa. Anong alam ng isang tulad mo sa paghihilot? Kaunting kaalaman lang po mula sa mga matatanda. Sabi po nila, ang dahan-dahang pagpisil sa mga gilid ng gulugod ay nakakatulong para kumalma ang mga naninigas na ugat. Paliwanag ni Ara, ginagamit ang mga salitang simple at pangkaraniwan habang ang isip niya ay naglalaro sa mga terminong medikal. Muscle stimulation, spinal pressure relief, improving blood circulation. Nag-alinlangan si Aling Nena, ngunit nang makita ang pagkunot ng noo ni Samuel, tila na naig ang awa. Sige, subukan mo, pero ako ang gagawa. Ituro mo sa akin. Perpekto. Iyon mismo ang plano ni Ara. Lumapit sila sa likuran ni Samuel. Ganito po, Aling Nena, bulong ni Ara. Gamitin po ninyo ang dulo ng inyong mga daliri. Dahan-dahan lang po. Paikot. Mula dito sa may batok, pababa. Ginawa ni Aling Nena ang itinuro niya. Sa una, nanatiling tikom ang bibig ni Samuel, ngunit habang tumatagal, unti-unting nawala ang kunot sa kanyang noo. Ang mga balikat niyang kanina'y tensyonado ay bahagyang bumagsak. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang tunog na hindi galit, kundi ng bahagyang kaginhawaan. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Biglang sigaw ni Samuel, iminulat ang mga mata. Puno pa rin ng galit ngunit may halong pagtataka. Minamasahe ka. Ano pa ba? Masungit na sagot ni Aling Nena. Huwag ka nang maarte diyan. Hindi na umimik si Samuel. Ipinikit na lang ulit niya ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na kasing higpit ng dati. Isang maliit na tagumpay. Ngunit alam ni Ara na mahaba pa ang lalakbayin niya. Ang susunod niyang hamon ay si Miguel. Kung si Samuel ay apoy, si Miguel naman ay yelo. Palagi itong nakakulong sa kwarto, nagbabasa ng mga libro, at tila walang pakialam sa mundo. Isang araw, nakita ni Ara na nahihirapan si Miguel na imaniobra ang kanyang wheelchair palabas ng silid-aklatan. Sumabit ang isang gulong sa makapal na carpet. Sir Miguel, tulungan ko na po kayo. Alok ni Ara. Dahan-dahang lumapit. Hindi siya tiningnan ni Miguel. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa librong hawak niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, malamig niyang sabi. Pero sir, sinabi kong hindi ko kailangan, mariin niyang sabi. At sa sariling lakas, ay pilit na pinaandar ang wheelchair, halos mabuwal, hanggang sa makaalis ito sa pagkakasabit. Dire-diretso itong umalis, iniwan si Ara na nakatayo roon, ramdam ang lamig ng kanyang pagtanggi. Naintindihan ni Ara. Ang pagtanggi ni Miguel ay hindi galit, kundi pride. Isang pader na itinayo niya para protektahan ang sarili
mula sa awa ng iba. Ibang paraan ang kailangan niya para sa kanya. Lumipas ang mga araw. Isang hapon, malakas ang buhos ng ulan. Ang buong hasyenda ay nabalot ng kulimlim. Mula sa pasilyo, nakita ni Ara si Samuel sa loob ng kanyang silid, nakatanaw sa bintana. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang dumadaloy sa pisngi ng mansyon. Nakita ni Ara ang lungkot sa mga mata ni Samuel. Hindi galit, hindi pait, kundi purong kalungkutan. Iyon ang uri ng kalungkutan na nakikita niya sa mga pasyenteng nawalan na ng pag-asa. Dahan-dahan, pumasok si Ara sa silid, dala ang isang baso ng maligamgam na tubig. "Sir," mahina niyang sabi. Hindi lumingon si Samuel. "Umalis ka." Hindi sumunod si Ara. Sa halip, tumayo siya sa tabi nito, nakatanaw rin sa labas. "Noong bata po ako," nagsimula siyang magkwento. "Mayroon kaming isang puno ng mangga sa bakuran. Isang gabi, tinamaan ito ng napakalakas na bagyo. Kinabukasan pagising namin, bali ang halos lahat ng sanga nito. Akala namin, mamamatay na." Nananatiling tahimik si Samuel, ngunit alam ni Ara na nakikinig ito. "Pero hindi po namatay ang puno," patuloy ni Ara. "Pagkatapos ng ilang buwan, may mga bagong dahon na tumubo. Ang mga sanga niyang nabali ay naging mas matibay. At nang sumunod na taon, namunga siya ng mas marami kaysa dati. Sabi ng lolo ko, minsan daw, kailangan nating masira para malaman kung gaano tayo katibay." Katahimikan. Tanging ang lagaslas ng ulan ang maririnig. Dahan-dahang lumingon si Samuel. Tinitigan niya si Ara. Wala nang galit sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang kislap ng pag-unawa o baka pagtatataka lang. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang paglambot ng kanyang mga mata ay sapat ng sagot para kay Ara. Kinabukasan, dumating si Dr. Castro, ang doktor ng pamilya. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, may suot na salamin, at may aura ng isang taong sigurado sa lahat ng kanyang nalalaman. Nagkunwari si Ara na nag-aayos ng mga halaman malapit sa opisina ni Don Mateo kung saan sila nag-uusap. "Don Mateo, I insist." Narinig niyang sabi ni Dr. Castro, "May bagong experimental therapy sa Amerika. It involves robotics and advanced nerve stimulation. Malaki ang tsansa na makatulong ito kina Samuel at Miguel." "Magkano ang halaga niyan, doktor?" tanong ni Don Mateo. Ang boses ay pagod. "Malaki. Pero kaya mo naman. This could be the miracle we are waiting for." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Inaasahan ni Ara na papayag si Don Mateo. Sino bang ama ang tatanggi sa pag-asa para sa kanyang mga anak? "Hindi," mariling sabi ni Don Mateo. "Ayoko nang umasa. Sinubukan na natin ang lahat. Tapos na tayo dyan." Nagulat si Ara. Bakit? Bakit niya tatanggihan ang isang bagay na maaaring makapagpabago sa buhay ng kanyang mga anak? Anong dahilan ang mas matimbang kaysa sa kanilang paggaling nang lumabas si Dr. Castro? Ang mukha nito ay puno ng pagkadismaya. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ara at tiningnan siya ng doktor mula ulo hanggang paa na may halong pag-ismid na para bang isa lang siyang langgam sa kanyang paningin. Kinagabihan, habang pabalik si Ara sa kanyang silid, natigilan siya nang makita si Don Mateo na nakatayo malapit sa pinto ng kwarto ni Samuel, nakasilip sa maliit na siwang. Ang mukha nito ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ngunit nang mapansin siya nito, mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Naging matigas at malamig. "Anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. "Pabalik na po sa kwarto ko, sir," sagot ni Ara. Napayuko. "Madalas kitang nakikita sa paligid ng mga anak ko," sabi ni Don Mateo. Humakbang palapit. "Sino ka ba talaga, Ara Martinez? Taga-probinsya, high school graduate. Iyon lang ba talaga ang nasa record mo?" Kumabog ang dibdib ni Ara. Nahalata ba siya? "Opo, sir.
Iyon lang po ako. Tinitigan siya ni Don Mateo ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Umayos ka. Isang pagkakamali mo lang at sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Tandaan mo iyan. Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Ara na nanginginig sa takot at kaba. Pumasok siya sa kanyang kwarto, ang puso niya'y nagwawala. Muntik na siya. Para kumalma, nagpa siyang tulungan ng ibang kasambahay na magligpit ng mga basura sa likod bahay. Habang itinapon niya ang laman ng isang basurahan mula sa silid-aklatan, isang bagay ang nahulog at gumawa ng tunog. Isang sirang picture frame. Pinulot niya ito. Gawa ito sa pilak, ngunit may luma at itim naman siya na. Basag ang salamin nito. Sa loob, may isang litrato. Isang litrato ng pamilya Ferrer nung mga panahong masaya pa sila. Naroon si Don Mateo, mas bata at nakangiti. Naroon ang dalawang batang lalaki, si Samuel at Miguel, nakasakay sa balikat ng kanilang ama, tumatawa ng malakas. At sa pagitan nila, nakatayo ang isang magandang babae, ang kanilang ina. Mahaba ang buhok nito at ang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ngunit habang tinititigan ni Ara ang litrato, may napansin siyang kakaiba. Sa likuran ng masayang pamilya, malapit sa gilid ng litrato, may anino ng isang tao. At sa kamay ng ina ni Samuel, may hawak itong isang bagay, isang maliit na papel na tila pilit niyang itinatago sa likod niya, malayo sa paningin ni Don Mateo. Bakit sira ang frame? Bakit ito itatapon? At ano ang nasa litratong iyon na tila may itinatagong hiwaga? Biglang naramdaman ni Ara na ang aksidenteng bumago sa buhay ng pamilyang ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Ang kalungkutan sa mansyon ay may mas malalim na pinagmumulan at determinado siyang alamin kung ano yon. Itinago ni Ara ang sirang picture frame sa ilalim ng kanyang kama na parang isang ebidensyang kailangan niyang ingatan. Ang misteryo sa likod nito ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas ng loob. Isang lakas na mas matimbang kaysa sa takot niya kay Don Mateo. Ang kanyang diskarte ay nagbago. Hindi na ito basta-bastang pagtulong, kundi isang serye ng mga maliliit at pinag-isipang hakbang. Isang umaga, habang nag-aayos siya sa silid ni Samuel, sadya niyang inilagay ang isang paboritong libro nito sa pinakamataas na estante, sapat lang na hindi nito maabot mula sa wheelchair. Ano ba yan? Bakit mo naman nilagay dyan? Inis na tanong ni Samuel. Ay, pasensya na po, sir, sabi ni Ara na may pagkukunwaring inosente. Hindi ko po sinasadya, ibababa ko po. Wag na, ako na. Pagmamatigas ni Samuel, pinanood siya ni Ara. Itinulak ni Samuel ang kanyang wheelchair palapit sa estante. Buong lakas niyang itinaas ang kanyang katawan. Ang isang kamay ay nakakapit sa estante para sa suporta, habang ang isa naman ay nanginginig na inaabot ang libro. Nagtiim ang kanyang bagang. Ang mga kalamnan sa kanyang braso at likod na matagal nang hindi nagagamit ay umigting. That's it, sir. Use your core. Stretch your latissimus dorsi, sabi ni Ara sa kanyang isip. Sa wakas, naabot niya ang libro. Bumagsak siya pabalik sa upuan, humihingal, pero hawak ang kanyang tagumpay. Inis pa rin siyang tumingin kay Ara. Ngunit hindi niya maitago ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ng paggalaw, ng pag-unat. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Hindi niya ito inamin, ngunit sa loob-loob niya, may bahagyang ginhawang dumaloy sa kanyang mga nanigas na kasukasuan. Sa kabilang banda, si Miguel ay nanatiling isang palaisipan, ngunit napansin ni Ara na palagi na itong nakamasid. Isang hapon, nakatulugan ni Samuel sa kanyang wheelchair habang nakikinig ng musika. Dahan-dahang lumapit si Ara at kinumutan ito. Habang ginagawa iyon, hindi niya napigilang humimig ng isang lumang kundiman, isang kantang pampatulog na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Mahina lang, sapat lang para sa kanyang sarili.
Hindi niya alam na sa may pintuan, nakatayo ang wheelchair ni Miguel. Narinig nito ang lahat. Nakita niya ang hindi pamilyar na lambing sa pag-aalaga ni Ara. Nakita niya ang payapang mukha ng kanyang kapatid na natutulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Miguel ng isang bagay maliban sa pagkainip at galit. Isang kurot ng inggit o marahil pagtataka. Sino ba talaga ang babaeng ito na tila may dalang kakaibang hangin sa loob ng kanilang malungkot na tahanan? Ang unti-unting pagbabago sa mansyon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng lahat. Isang araw, isang eleganteng sasakyan ang pumarada sa harap ng hasyenda. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakapormal na kasuotan. May dalang leather briefcase at may mga matang kasing talas ng agila. Si Attorney Elena Reyes yan. Bulong ng isang kasambahay kay Ara. Ang kanang kamay ni Don Mateo, ang pinakamatalinong abogadong kilala ko. Habang dumadaan si Attorney Reyes sa pasilyo, nagtama ang kanilang paningin ni Ara. Tumigil ang abogado. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na hindi nag-uusisa, kundi nagsusuri. Tila kinikilatis nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Walang salitang binitiwan, ngunit naramdaman ni Ara ang bigat ng tingin na yon. Isang babala, isang banta. Pumasok si Attorney Reyes sa opisina ni Don Mateo at mahigpit na isinara ang pinto. Nang hapong iyon, habang nagwawalis si Ara, malapit sa opisina, narinig niya ang boses ni Don Mateo mula sa loob. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay puno ng galit na pilit na pinipigilan. Sinabi ko nang wag na nating pag-usapan yan, mariing sabi ni Don Mateo. Tapos na ang usapang yon. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Hindi. Halos pasigaw na sagot ng Don. Hindi pwedeng malaman ng mga bata ang nangyari. Naiintindihan mo ba? Hindi nila pwedeng malaman ang tungkol sa aksidente. Mananatili itong nakabaon. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang kanyang hinala, ang sirang litrato, ang pagtanggi ni Don Mateo sa experimental therapy. Lahat ay nag-uugnay. May tinatago si Don Mateo tungkol sa aksidenteng iyon. Isang sikretong handa niyang ipaglaban kahit pa ang kapalit ay ang pag-asa ng kanyang mga anak. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Samuel sa harap ng bintana. Galit pa rin siya. Galit siya sa mundo. Galit siya sa kanyang ama. Galit siya sa sarili niya. Pero nitong mga nakaraang araw, may kakaiba. Ang babaeng iyon, si Ara. Nakakainis ang presensya niya. Ang kanyang pagiging maamo, ang kanyang mga aksidente, ang kanyang mga kwento tungkol sa puno ng mangga. Nakakainis lahat, pero hindi niya maipagkakaila. Ang paghilot na itinuro nito kay Aling Nena ay nakabawas sa sakit ng kanyang likod. Ang pag-abot niya sa libro kanina, naramdaman niya ang pag-inat ng kanyang mga kalamnan. Minsan daw, kailangan nating masira para malaman kung gaano tayo katibay. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang iyon. Isang kalokohan. Pero, paano kung may katotohanan? Tiningnan niya ang kanyang mga paa. Ang mga paang dati nagdadala sa kanya sa tuktok ng mga gusaling kanyang idinisenyo. Ngayon, mga palamuti na lang. Walang silbi. Bigla, isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang mga mata ni Ara. Hindi awa ang nakita niya roon, hindi tulad ng sa iba. Ang nakita niya ay pag-asa o baka determinasyon na para bang naniniwala itong may magagawa pa siya. Isang bagay na kahit siya mismo ay matagal nang sinukuan dahil sa isang biglaang bugso ng damdamin na hindi niya maintindihan, isang halo ng inis, pagkadismaya at isang kakarampot na kuryosidad. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Kinapitan niya ng mahigpit ang mga gulong ng kanyang wheelchair. Nagtiim ang kanyang bagang. Pumikit siya. Galaw. Gumalaw ka. Itinulak niya. Buong lakas.
Naramdaman niya ang pag-igting ng bawat hibla ng kalamnan sa kanyang mga braso at balikat. Umungol siya sa hirap. 1 pulgada, 2, 3. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang ang wheelchair niya ay umusad. Mga kalahating metro mula sa dati nitong pwesto. Mag-isa niya itong nagawa. Hingal na hingal siya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ngunit sa ilalim ng pagod, may isang bagong pakiramdam na umusbong. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Sakto namang pumasok si Ara para kunin ang pinagkainan niya. Nakita nito ang distansyang nilakbay niya. Nakita nito ang pawis sa kanyang mukha. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito ng bahagya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, walang nasabi si Samuel, pero ang kanyang tingin, isang halo ng pagkabigla, pagod, at isang pahiwatig ng pasasalamat na hindi niya kayang bigkasin, ay sapat na para maintindihan ni Ara. Ang unang pader ay nagsisimula ng gumuho. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara. Ang narinig niyang usapan sa telepono, ang pagbabago kay Samuel, lahat ay umiikot sa kanyang isip. Kailangan niya ng sagot. Nagpasya siyang maglinis sa silid-aklatan, isang lugar na bihira nang puntahan ng sinuman. Habang nag-aayos siya ng mga libro sa isang lumang estante, sa pinakasulok na bahagi ng silid, napansin niya ang isang libro na hindi nakasalansan ng maayos. Nang subukan niyang ayusin ito, naramdaman niyang may kumalabog sa likod ng estante. May maluwag na espasyo. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang inalis ang mga libro. Sa likod ng mga ito, nakita niya ang isang maliit at nakatagong kompartimento. At sa loob, may isang bagay, isang maliit na diary na nababalot sa kupas na leather. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. May nakaukit na pangalan sa pabalat, Isabela. Ang pangalan ng ina, nina Samuel at Miguel. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay elegante, ngunit may bakas ng panginginig. Kung mayroong anumang mangyari sa akin, napatigil sa paghinga si Ara. Pakiusap, protektahan ninyo ang aking mga anak. Si Don Mateo. Ang pangungusap ay hindi natapos, ngunit sapat na ang mga salitang yon para malaman ni Ara na ang hawak niya ay hindi lang isang simpleng talaarawan. Hawak niya ang susi sa lahat ng sikreto ng Hacienda Monte Claro. May mga umaga nang si Samuel ay nagigising na ang unang pumapasok sa kanyang isip ay hindi na ang galit, kundi ang tanong kung ano na namang aksidente ang gagawin ni Ara. Nakakainis. Pero sa isang sulok ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog, may bahagyang kiliti. Isang kakarampot na pag-aabang. Nang umagang iyon, pinagmamasdan niya ang mga lumang blueprint sa kanyang mesa. Mga disenyo ng mga nagtataasang gusali, mga tulay na tila lumilipad, mga pangarap na iginuhit niya gamit ang sarili niyang kamay. Dati, ang pagtingin dito ay nagdudulot ng matinding kirot. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga guhit, ang kirot ay naroon pa rin, ngunit may kasama ng panghihinayang. Pumasok si Ara, dala ang kanyang almusal. Magandang umaga po, sir. Bati nito. Ang ngiti ay kasing simple ng sikat ng araw. Hindi siya sumagot. Itinuro lang niya ang mesa. Ngunit nang ilapag ni Ara ang tray, napansin nito ang mga blueprint. Wow! Mahinang sabi nito. Ang mga mata ay nanlalaki sa paghanga. Kayo po ang gumawa nito, sir? Ano sa tingin mo? Pabalang na sagot ni Samuel, ngunit hindi kasing talim ng dati. Hindi natinag si Ara. Tiningnan niya ang isang partikular na disenyo. Isang modernong museo na may bubong na gawa sa salamin. Hugis pakpak ng isang agila. Napakaganda po. Parang gusto niyang lumipad. Natigilan si Samuel. Iyon mismo ang konsepto niya. The Eagle's Wing Museum. Isang lugar kung saan ang sining ay malaya. Walang sino man, kahit ang kanyang ama, ang nakaintindi niyon. Ngunit ang babaeng ito,
Sa isang tingin lang, nakuha niya. Pangarap kong maging pinakakilalang arkitekto sa buong Asya. Bigla na lang niyang nasabi. Ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig, hindi pinag-isipan. Ang boses niya ay mahina, halos kalawangin dahil sa bihirang paggamit sa mga ganitong usapan. Magtatayo ako ng mga gusaling babago sa itsura ng Maynila. Nang matauhan siya sa kanyang sinabi, huli na. Nag-iwas siya ng tingin, nagagalit sa sarili. Bakit niya sinabi iyon? Bakit sa isang kasambahay pa? Isang napakagandang pangarap, sir. Mahinahong sabi ni Ara. Hindi awa ang nasa boses nito, kundi respeto. At naniniwala po ako na ang isang magaling na arkitekto, kahit anong pagsubok ang dumating, ay palaging makakahanap ng paraan para muling makapagtayo. Tumingin siya kay Ara. Sa ilalim ng simpleng uniforme nito, meron siyang nakikitang talino at lalim. Hindi na niya ito nakikita bilang isang hamak na katulong, kundi bilang isang tao, isang taong nakikinig. POV, Ara Martinez. Ang bawat araw na nakikita niyang may pagbabago kay Sembay Samuel ay nagbibigay ng init sa puso ni Ara. Ang dating apoy ng galit sa mga mata nito ay unti-unting napapalitan ng isang ambon ng pagtanggap. At ang pag-uusap nila kanina tungkol sa mga pangarap nito, iyon ang pinakamalinaw na senyales na ang pader na itinayo ni Samuel ay nagsisimula ng magkaroon ng mga siwang. Nang hapong iyon, nagpasya si Ara na oras na para sa susunod na hakbang. Sir, susubukan po nating tumayo, sabi niya habang nasa hardin sila. Tumingin sa kanya si Samuel na para bang nababaliw siya. Imposible. Hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan, giit ni Ara. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Nandito lang po ako. Hindi ko kayo hahayaang mabuwal. Matagal na katahimikan. Nakita ni Ara ang pagtatalo sa mga mata nito, ang takot at ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Ikinandado ni Ara ang mga gulong ng wheelchair. Lumuhod siya sa harapan nito at inilagay ang mga paa nito sa tamang posisyon. Okay, sir. Sa bilang ng 3, itutulak niyo po ang inyong sarili pataas gamit ang inyong mga braso. Hahawakan ko po kayo sa bewang para suportahan. 1, 2, napalunok si Samuel. 3. Buong lakas na itinulak ni Samuel ang kanyang sarili. Umigting ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Isang malakas na ungol ang kumawala sa kanya. Kasabay nito, inalalian siya ni Ara. Ang mga kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa bewang nito. Sa isang saglit na parang tumigil ang pag-ikot ng mundo, nagawa niya. Nakatayo siya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang buong bigat niya ay nakasalalay sa suporta ni Ara at sa lakas ng kanyang mga braso, ngunit nakatayo siya. Nagawa ko... Hingal na sabi ni Samuel, hindi makapaniwala. Nagawa ninyo, sir, sabi ni Ara. Ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Sa sobrang pagod, nawalan ng balanse si Samuel. Automatiko siyang napakapit sa mga balikat ni Ara. Biglang naging napakalapit ng kanilang mga mukha. Amoy ni Ara ang hininga nito. Nakita niya ang butil ng pawis sa noo nito. At ang mga mata nito? Ang mga mata nitong dati puno ng galit ay nakatitig ngayon sa kanya ng may bagong emosyon. Isang bagay na malambot, isang bagay na mainit. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang init ng mga kamay nito sa kanyang balikat ay tila gumapang sa buong katawan niya. Bigla, hindi na siya ang therapist at siya ang pasyente. Sila ay 2 taong nakakulong sa isang sandali. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Samuel mula sa kanyang balikat at hinawakan nito ang kamay niya na nakasuporta sa kanya. Ang paghawak na yon ay marahan, ngunit puno ng kahulugan. Salamat, bulong nito. Sa di kalayuan, sa bintana ng silid-aklatan,
Nakamasid si Miguel. Nakita niya ang lahat. Ang pagtayo, ang paglapit, ang paghawak ng kamay. Kumuyom ang kanyang kamao. Isang pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Bumalik sa loob si Ara para kumuha ng tubig para kay Samuel. Pagdaan niya sa sala, naroon si Miguel, nagbabasa. Nang mapansin siya nito, sinadya nitong ibagsak ang baso ng tubig sa sahig. Nabasag ito at kumalat ang laman sa paanan ni Ara. Oops, sabi nito, walang bakas ng pagsisisi. Pakilinis. Alam ni Ara na sinadya iyon. Isang malinaw na mensahe ng galit at pagkadismaya. Kinagabihan, hindi mapakali ang isip ni Ara. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay nababahiran ngayon ng gulo. Ang selos ni Miguel, ang patuloy na misteryo ng pamilya. Kinuha niya ang diary ni Isabela mula sa pinagtataguan nito. Binuklat niya ang mga unang pahina. June 12. Sinabi na naman ni Mateo na kailangan kong ngumiti sa party. Kailangan kong maging perpektong asawa ng isang Ferrer. Pagod na ako. Ang mansyon na ito ay isang magandang kulungan. Ang bawat ngiti ko ay isang kasinungalingan. July 3. Nag-away na naman kami. Tungkol na naman ito sa negosyo. Sa kanyang mga kalaban, may binanggit siyang pangalan, isang Salgado. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalang iyon, may kasamang matinding galit. Natatatakot ako para sa mga anak ko. July 20. Gusto kong umalis. Gusto kong itakas ang mga anak ko mula rito. Ngunit alam kong hindi niya ako papayagan. Hawak niya ako. Hawak niya ang lahat. Napatigil si Ara. Isang Salgado? Sino yon? At ang mga salita ni Isabela. Puno ng takot at desperasyon. Malinaw na hindi lang simpleng alitan ng mag-asawa ang nangyayari noon. May mas malaking puwersa, isang banta mula sa labas na nagpapagulo sa buhay nila. Kinabukasan habang abala si Ara sa pagtulong kay Samuel sa mga ehersisyo nito, biglang pumasok si Don Mateo. Ang muka ay madilim. Ara, malamig niyang sabi, pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Sumunod siya. Anong pinaggagawa mo? Galit na tanong ni Don Mateo nang makapasok sila. Anong mga ehersisyo at pagtayo ang itinuturo mo sa anak ko? Isa kang kasambahay, hindi ka therapist. Sir, gusto ko lang pong makatulong. Ang tulong mo ay hindi kailangan. Sigaw niya. Mula ngayon, ititigil mo na ang lahat ng kalokohang ito. Maglinis ka, magluto ka, pero huwag mo nang lalapitan si Samuel para sa mga unnecessary activities mo. Naiintindihan mo? Napayuko si Ara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ito na ba ang katapusan? Hindi. Isang boses ang narinig nila mula sa pintuan. Pareho silang napalingon. Naroon si Samuel. Sa kanyang wheelchair, ang mukha ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Don Mateo kailanman. Hindi niya ititigil. Mariing sabi ni Samuel, nakatingin ng diretso sa kanyang ama. Siya lang ang nakatulong sa akin sa loob ng 2 taon. Kung papaalisin mo siya, o kung pagbabawalan mo siyang tulungan ako, para mo na ring sinabing habang buhay na lang akong mananatili sa upuang ito. Natigilan si Don Mateo at si Ara sa gitna ng kanyang takot ay nakaramdam ng isang napakatinding pasasalamat at paghanga. Ipinagtanggol siya. Sa unang pagkakataon, may isang taong ipinagtanggol siya. Kinabukasan, dahil naubusan ng ilang gamit sa kusina, inutusan ni Aling Nena si Ara na pumunta sa palengke sa bayan. Habang naglalakad siya sa isang hindi gaanong mataong kalsada, may napansin siyang isang itim at makintab na sasakyan na mabagal na sumusunod sa kanya. Kinabahan siya. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Bumilis din ang takbo ng sasakyan. Bigla itong huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana sa likuran. Miss Martinez? Tanong ng isang boses ng babae. Isang boses na matamis, ngunit may himig ng awtoridad. Napahinto si Ara.
Dahan-dahan siyang lumingon. Isang napakagandang babae ang nakaupo sa loob. Nakasuot ito ng mamahaling bestida, may suot na perlas, at ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sino po sila? Nanginginig na tanong ni Ara. Bumaba ang babae mula sa sasakyan. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Lumapit ito kay Ara. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may bahagyang pag-ismid. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi nito. Ang ngiti ay hindi nawawala. Ang mahalaga ay kung sino ka at kung bakit ka nasa tabi ng lalaking dapat ay sa akin. Napapakunot ang noo ni Ara. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang nangiti ng babae ay lumawak, puno ng pagmamayabang at hamon. Ako si Sofia de los Reyes, deklara nito, and I am the fiancé of Samuel Ferrer. Ang mga salitang binitiwan ni Sofia de los Reyes ay parang isang malakas na sampala sa mukha ni Ara, fiancé. Isang salita, ngunit sapat na para wasakin ang munting pag-asa na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. Napatulala siya. Ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Samuel, ang pag-uusap, ang pagtayo, ang paghawak ng kamay, bigla. Lahat ng yon ay parang isang kasinungalingan. Isang kahibangan. Nagulat ka ba, Miss Martinez? Sabi ni Sofia. Ang ngiti sa labi ay tila isang matamis na lason. Well, I'm back. At nandito ako para alagaan ang mapapangasawa ko. Kaya kung ako sa'yo, I'll stick to my job, which is pagiging katulong. May diin sa huling salita. Isang pangiinsulto na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ara. Tumalikod si Sofia at sumakay sa kanyang magarang sasakyan. Iniwan si Ara na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang dibdib ay sumisikip at ang mga mata ay nag-iinit. Kinabukasan, ang buong Hacienda Monteclaro ay tila nagbago ng hangin. Dumating si Sofia na may dalang malalaking maleta na para bang balak na niyang manirahan doon. Ang dating tahimik na mansyon ay biglang napuno ng kanyang matinis na tawa at malakas na boses. At ang una niyang ginawa ay angkinin si Samuel. Naabutan ni Ara si Sofia sa hardin, kung saan karaniwang nag-iihersisyo sina Samuel. Walang pakundangan itong yumakap sa leeg ni Samuel mula sa likuran ng wheelchair nito at paulit-ulit itong hinalikan sa pisngi. Oh, Sammy, my love, I missed you so much. Malanding sabi ni Sofia, sapat na para marinig ng lahat. Look at you, still as handsome as ever. Don't worry. Now that I'm here, I'll take care of everything. Si Samuel ay halatang hindi komportable. Nanatili itong matigas. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Hindi ito tumitingin kay Sofia. Sa halip, ang mga mata nito ay naghahanap. At nang magtama ang kanilang mga mata ni Ara, nakita niya ang isang pakiusap, isang pahiwatig ng paghingi ng paumanhin. Ngumiti si Sofia kay Ara, isang ngiting kasing talim ng patalim. Oh, and you must be the new help. Pakikuha mo naman kami ng juice. Mango juice for me and... What do you want, honey? Tumingin lang si Samuel sa malayo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang honey na yon, ang pagmamay-ari sa boses nito. Napakagatlabi siya at tumango na lang. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, pakiramdam niya ay isa siyang talunan. Ang espasyo sa hardin na yon, na naging saksi sa kanilang mga munting tagumpay ni Samuel, ay biglang naging entablado ng kanyang pagkatalo. POV, Miguel Ferrer. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Miguel ang eksena sa hardin. Nakita niya ang pagdating ni Sofia, ang pagyakap nito na parang lintas sa kanyang kapatid, at ang pag-alis ni Ara na tila isang basang sisiw. Noong una, nakaramdam siya ng bahagyang kasiyahan. Buti nga sa'yo, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip na naiinggit pa rin sa atensyon na nakukuha ni Ara mula kay Samuel.
Ngunit habang pinagmamasdan niya si Sofia, may kakaiba siyang naramdaman. Ang mga kilos nito ay masyadong pinraktis. Ang bawat ngiti, bawat tawa ay parang isang palabas. Hindi ito ang Sofia na naaalala niya mula sa mga lumang pagtitipon ng kanilang pamilya. Isang tahimik at halos hindi nakikitang anino ng kanyang ama. Nang tanghalian, ipinakita ni Sofia ang tunay niyang kulay. Habang nagsasalin si Ara ng tubig sa baso ni Don Mateo, biglang nadulas si Sofia sa kanyang upuan. Dahilan, para mabangga ang siko ni Ara. Natapon ang tubig sa mamahaling pantalon ni Don Mateo. "Naku, I'm so sorry, Don Mateo," agad na sabi ni Sofia, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit ang mga mata niya ay mabilis na bumaling kay Ara. "Hay nako, miss, ano ba naman yan? Hindi ka man lang nag-iingat. Tingnan mo ang nangyari sa pantalon ni Tito." Natigilan si Ara. Alam niyang sinadya iyon. Ngunit paano niya ito papatunayan? "Walang kwenta," sigaw ni Don Mateo. Tumayo at galit na tiningnan si Ara. "Pati simpleng pagsasalin ng tubig, hindi mo magawa ng tama. Umalis ka sa harapan ko." Napayuko si Ara, pinipigilan ang mga luhang nagbabanta. "Sorry po, sir." Mabilis siyang umalis. Dala ang kahiyan. Pinanood ni Miguel ang lahat. Nakita niya ang mabilis na paggalaw ni Sofia. Nakita niya ang halos hindi mahahalata nitong ngisi nang tumalikod si Ara. Malinaw pa sa sikat ng araw. Sinadya niya iyon. Isang perpektong pag-arte. Pero bakit? Para lang ipahiya ang isang katulong? Tila masyadong mababaw. May mas malalim na dahilan. Ang kanyang pagdududa kay Sofia ay nagsimula ng mag-ugat. Kinagabihan, pinuntahan niya si Samuel sa silid nito. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" tanong ni Miguel. Walang paligoy-ligoy. "Nandito siya para bumisita," sagot ni Samuel, umiiwas ng tingin. "Bumisita? O para manirahan na? At ano yung fiancé? Totoo ba yon?" Hindi sumagot si Samuel. Ang katahimikan nito ay isang malakas na oo. "Hindi ko siya gusto, kuya," sabi ni Miguel. "May mali sa kanya." "Wala kang alam, Miguel," mahinang sabi ni Samuel. "Mas komplikado ito kaysa sa inaakala mo." POV Ara Martinez. Pagkatapos ng kahihiyan sa pananghalian, nagkulong si Ara sa kanyang silid sa tuwing may pagkakataon siya. Ang sakit ng pagpapahiya ay humalo sa sakit ng kanyang puso. Para makahanap ng kasagutan, muli niyang binuklat ang diary ni Isabela. Naghahanap siya ng kahit anong pahiwatig. At doon, sa isang pahina na may petsang malapit sa anibersaryo ng mga Ferrer, natagpuan niya ito. August 5. Muli na namang ipinaalala ni Mateo ang tungkol sa kasunduan. Isang sapilitang kasunduan sa kasal para kay Samuel sa anak ng pamilyang De Los Reyes. Para daw ito sa kapayapaan sa negosyo. Paano ko sasabihin sa anak ko na ang kinabukasan niya ay isa na lang kontrata? Na ang pag-ibig para sa kanya ay isa ng transaksyon? Ayoko nito. Kailangan kong makahanap ng paraan para matigil ito. De Los Reyes, Sofia De Los Reyes. Hindi ito pag-ibig. Isa itong kontrata. Isang kasunduan. Hindi alam ni Ara kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o lalong masaktan. Guminhawa dahil hindi mahal ni Samuel si Sofia. Masaktan dahil kahit ganoon, nakatali pa rin siya dito. At siya, saan siya lulugar sa lahat ng ito? Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Samuel na abutan niya itong mag-isa sa balkonahe, nakatanaw sa madilim na kalangitan. "Sir," tawag niya. Nanginginig ang boses. Lumingon si Samuel. Nang makita siya nito, ang lungkot sa mga mata nito ay mas lumalim. "Ara?" sabi nito. "Totoo po ba?" tanong ni Ara, hindi na makapagpigil. "Fiancé mo po siya." Tumango si Samuel. Ang simpleng galaw na yon ay parang isang punyal sa dibdib ni Ara. "Pero hindi ko siya mahal." Mabilis niyang dugtong. Ang boses ay puno ng pait. "It's an arrangement."
Isang kasunduan na ginawa ng mga pamilya natin noon pa. It's complicated. Complicated? Ulit ni Ara. Ang pait ay gumagapang na rin sa kanyang boses. O nakatali ka na? Dahil kung ganoon, sir, ano po itong nangyayari sa atin? Lumapit si Samuel sa kanya. Itinulak ang wheelchair nang may hirap. Inabot nito ang kanyang kamay. Ara, maniwala ka sa akin. Ikaw. Natigilan ito, tila naghahanap ng tamang salita. Ikaw ang unang dahilan kung bakit gusto kong muling tumayo. Maniwala ka. Ang mga salitang yon ay dapat maging sapat, ngunit hindi. Dahil habang sinasabi niya iyon, ang anino ni Sofia ay naroon pa rin, nakatayo sa pagitan nila. Binitiwan ni Ara ang kamay nito. Hindi ko po yata kaya ito, sir. Pasensya na po. Tumalikod siya. Iniwan si Samuel na mag-isa sa dilim. Ang kanilang mga puso ay parehong wasak sa isang katotohanang hindi nila matatatakasan. Ang pagdating ni Sofia ay parang isang madilim na ulap na permanenteng namuo sa ibabaw ng Hacienda Monteclaro. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa pasensya at pagpipigil ni Ara. Para patunayan ang kanyang posisyon, nagpasya si Sofia na magdaos ng isang maliit na salo-salo sa mansyon. Inimbitahan ang ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. Para naman sumaya-saya ang bahay na to, sabi nito kay Don Mateo, na pumayag naman dahil pabor sa kanya na ipakita sa lahat na matatag pa rin ang alyansa ng mga Ferrer at De Los Reyes. Ang gabi ng salo-salo ay naging isang gabi ng pagpapahirap para kay Ara. Habang nagsaserve siya ng mga inumin at pagkain, pinapanood niya si Sofia na nakakapit sa braso ni Samuel, tumatawa, nagpapakitang gila sa mga bisita at ipinapamukha sa lahat na siya ang reyna ng gabi. Si Samuel naman ay tahimik lang. Ang mukha ay tila isang maskarang walang emosyon, ngunit nakikita ni Ara ang pagtiim ng kanyang bagang. Sa isang pagkakataon, habang nasa kusina si Ara, narinig niya ang boses ni Sofia na naguutos sa isa pang katulong. Pakisabi kay Ara, pakicheck kung maayos ang aircon sa library. Parang may pupunta doon mamaya. Isang kakaibang utos, ngunit trabaho niya iyon, kaya sumunod siya. Ang silid-aklatan ay tahimik at malamig, malayo sa ingay ng party. Habang chinecheck niya ang thermostat, ang mga mata niya ay hindi sinasadyang napadpad sa lumang estante sa sulok. Ang pinagtataguan ng diary ni Isabela. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang gulo sa kanyang isip, ang sakit sa kanyang puso, ang mga tanong na walang kasagutan, lahat ay nagtulak sa kanya. Kailangan niya ng kahit anong kaliwanagan. Mabilis, kinuha niya ang diary. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito sa isang pahinang hindi pa niya nababasa. September 1. Nagbanta si Victor Salgado. Sinabi niyang kung hindi matutuloy ang kasunduan, sisirain niya hindi lang ang kumpanya, kundi ang buong pamilya namin. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Mateo sa unang pagkakataon. Anong gagawin ko? Paano ko ililigtas ang mga anak ko sa gulo na ito? Victor Salgado. Muli, ang pangalang iyon. Anong ginagawa mo? Isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag sa katahimikan. Napaigtad si Ara. Ang diary ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Paglingon niya, nakatayo sa pintuan si Don Mateo. Ang muka ay nababalot ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. At sa likod nito, si Sofia, na may ngiti ng isang demonyong nagtagumpay, isang patibong, at nahulog siya rito nang walang kalaban-laban. POV. Don Mateo Ferrer. Nang sabihin ni Sofia na may kakaibang kinikilos si Ara sa silid-aklatan, ang una niyang naramdaman ay inis. Ngunit nang makita niya mismo, nang makita niya ang diary ng kanyang asawa sa mga kamay ng isang hamak na katulong, ang inis ay naging isang nag-aalab na apoy. Ang diary na iyon, ang nag-iisang bagay na naglalaman ng lahat ng kahinaan,
Lahat ng kasalanan, lahat ng sikretong pilit niyang ibinaon sa limot. Ang alaala ni Isabela, ang kanyang pagsuway, ang kanyang trahedya. Ito ay isang sagradong sugat na hindi dapat galawin ni numan. At ang babaeng ito, ang estrangherang ito, ay hinawakan ito na para bang isa lang itong ordinaryong libro. Ano yan? Sigaw niya kahit alam na niya ang sagot. Ang bawat salita ay may kasamang kidlat. Sir. Ano po? Nauutal na sabi ni Ara. Ang mukha ay namumutla. Pakialamera. Walang kwenta. Lumakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Sino ka para buklatin ang mga gamit na hindi sayo? Sino ka para pasukin ang nakaraan ng pamilya ko? Don Mateo, please calm down, sabi ni Sofia. Umarte na para bang nag-aalala, ngunit nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Hindi! Matagal ko nang nararamdaman na may iba sayo. Isa kang ahas, isang espiya. Sino ang nagpadala sayo dito? Si Salgado ba? Hindi po, sir. Nagkakamali po kayo. Umiiyak na, sabi ni Ara. Hindi niya ito pinakinggan. Ang galit niya ay isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang paliwanag. Ang nakikita lang niya ay isang pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ara Martinez, anong nangyayari dito? Ang boses ni Samuel ay pumuno sa silid. Nasa pintuan ito kasama si Miguel na parehong naalarma sa sigaw ng kanilang ama. Tingnan mo, Samuel! Sigaw ni Don Mateo, itinuro si Ara. Ang babaeng pinagtatanggol mo, isang magnanakaw, isang tsismosa na binubuklat ang mga personal na gamit ng ina ninyo. Tumingin si Samuel kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Ara, totoo ba? Umiling si Ara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi sa ganoon, sir. Naghahanap lang ako ng hindi niya masabi ang salitang sagot. Sinungaling. Tama na, Itay. Sabat ni Samuel, ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Hindi pa natin naririnig ang panig niya. Wala akong kailangang marinig, sagot ni Don Mateo. Nakita ko mismo. Tapos na ang usapan. Ara Martinez, you are fired. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Ang mga salitang you are fired ay tumama kay Ara na parang isang bala. Biglang bumalik ang lahat. Ang pakiramdam ng pagiging akusado. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ng isang sitwasyong hindi niya maintindihan. Ang sakit ng pagtataksil. Itay, pakiusap. Sabi ni Samuel, sinusubukang igalaw ang kanyang wheelchair, palapit ngunit hinarangan ni Sofia. Hayaan mo na, Sammy. Malambing na sabi ni Sofia. Your father knows best. Tumingin si Ara kay Miguel. Nakita niya ang awa at pagsisisi sa mga mata nito. Tila alam nitong may mali. Ngunit tulad ni Samuel, wala itong kapangyarihan laban sa kanilang ama. Wala nang pag-asa. Tumalikod si Ara, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa silid-aklatan. Palayo sa mga matang mapanghusga. Palayo sa pamilyang minsan niyang inakalang matutulungan niya. Dali-dali niyang iniligpit ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng ibang kasambahay. Paglabas niya ng mansyon, ang dating marangyang harapan nito ay tila isang malaking bibig ng halimaw na iniluwas siya. Nagsimulang umambon. Naglakad siya sa mahabang daan palabas ng hasyenda, walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang isang patak ng asin sa kanyang mga sariwang sugat. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay napakabigat. Halos hindi na niya kayang huminga. Bumagsak na naman siya. Tulad ng dati, pinagkatiwalaan niya ang isang sitwasyon, isang tao, at sa huli, siya na naman ang talo. Mula sa bintana, pinanood ni Sofia ang kanyang pag-alis. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
tagumpay. Sa loob naman ng kanyang silid, kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. May kailangan siyang malaman. Dinial niya ang numero ng isang matalik na kaibigan na isang private investigator. Pre, may ipapatingin ako sa'yo. Isang babae, Sofia de los Reyes. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Lahat. Habang si Ara ay naglalakad sa madilim na kalsada, basang-basa sa ulan, biglang may isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Kinabahan siya, umatras, dahan-dahang bumukas ang bintana. Sa loob ay nakaupo si Atty. Elena Reyes. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Miss Martinez, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Sumakay ka. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Ara. Don Mateo has given me strict orders not to talk to you. Sabi ng abogado, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. But I think there are things that you need to know. Sa tingin ko, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa ina nina Samuel at Miguel. Pumasok si Ara sa sasakyan, basang-basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halo-halong takot at pagtataka. Isinara ni Elena ang pinto at sinabihan ng driver na umandar na kahit wala silang partikular na destinasyon. Ang mahalaga ay makaalis sila sa anino ng Hacienda Monteclaro. Pinagmasdan ni Elena ang dalaga sa tabi niya. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, ang bakas ng mga luhang humalo sa ulan, at ang determinasyon sa kabila ng pagiging sawi. Sa loob ng maraming taon, sanay si Elena na maging isang malamig at kalkuladong abogado. Ang kanyang trabaho ay protektahan ang interes ni Don Mateo Ferrer, ngunit ang kanyang konsensya, iyon ay ibang usapan. Ang kanyang utang na loob ay hindi lamang kay Don Mateo, kundi maging sa babaeng matagal na nitong ikinulong sa dilim, si Isabela. Alam kong naguguluhan ka, panimula ni Elena. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang utos sa akin ni Don Mateo ay ihatid ka sa estasyon ng bus at siguraduhin hindi ka na babalik. Pero hindi ko yon gagawin. Tumingin si Ara sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tanong. Ilang taon kong itinago ang sikretong ito, patuloy ni Elena, mas para sa sarili niya kaysa kay Ara. Dahil sa takot, dahil sa propesyon, dahil sa utang na loob. Pero nang makita kita, nang malaman ko kung paano mo unti-unting binabago ang mga bata, naisip ko, baka ikaw na ang sagot, baka ikaw na ang pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ito na, walang atrasan. Ang aksidenteng nangyari 2 taon na ang nakalipas, sabi ni Elena. Dahan-dahan, bawat salita ay may bigat. Hindi yun isang simpleng aksidente. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Mula sa pagkalito, ito ay naging matinding pakikinig. Si Isabela, ang ina nina Samuel at Miguel, ay hindi namatay sa aksidenteng iyon. At hindi rin siya nag-suicide, gaya ng pinalabas ni Don Mateo sa iilang nakakaalam. Napatakip ng bibig si Ara, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Isabela, sinadya niya ang aksidenteng iyon, Ara. Pag-amin ni Elena, at sa pagsabi noon, isang tinik ang tila na bunot sa kanyang lalamunan. Ito ay isang desperadong pagtatangka para makatakas, para itakas ang kanyang mga anak mula sa pagiging kontrolado ni Don Mateo, mula sa mga kasunduan sa negosyo, mula sa isang buhay na para sa kanya ay isang gintong hawla. Ang plano niya ay magtamo sila ng sapat na pinsala para dalhin sa isang ospital na malayo kung saan may naghihintay na tutulong sa kanilang tumakas. Ngunit ang plano ay pumalpak. Masyadong naging malubha ang lagay ng mga bata. At si Ginang Isabela? Nasaan po siya? Halos pabulong na tanong ni Ara. Nakaligtas siya. Ngunit nang malaman ni Don Mateo ang tangkang pagtakas, lalo siyang nagalit. Ginamit niya ang kanyang pera at impluwensya. Pinalabas niyang unstable ang isip ni Isabela dahil sa trauma. At mula noon, nakakulong siya sa isang pribadong mental health facility
sa malayong probinsya. Walang nakakaalam, walang nakakadalaw, maliban sa akin at kay Don Mateo. Ang bigat ng katotohanan ay tila pumuno sa loob ng sasakyan. Hindi makapagsalita si Ara. Ang kwento ay napakabigat, napakasaklap. Ang isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak ay siya pang naging dahilan ng kanilang kapansanan. Bakit? Bakit ninyo po ito sinasabi sa akin? Tanong ni Ara, ang boses ay basag. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon, puno ng pangarap at idealismo, sagot ni Elena. At dahil sa tingin ko, ikaw lang ang may sapat na tapang at pusong handang lumaban para sa kanila. Hindi sa paraan ng batas, kundi sa paraan ng pagmamahal at pag-aalaga. May kinuha siyang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Hindi kita pwedeng tulungan ng harapan, mapanganib, pero ibibigay ko sa iyo ito. Inabot niya ito kay Ara. Mga kopya ng ilang medical records, mga liham mula kay Isabela na hindi ipinadala, mga piraso ng katotohanan. Gamitin mo ito ng tama. Mag-iingat ka, Ara, dahil ang kalaban mo ay hindi lang si Don Mateo, kundi ang isang nakaraan na mas madilim pa kaysa sa iyong inaakala. POV, Miguel Ferrer. Ang galit na naramdaman ni Miguel habang pinapanood niyang paalisin si Ara ay hindi nagtagal. Napalitan ito ng isang mas malalim na emosyon, pagsisisi. Alam niyang may mali. Alam niyang si Sofia ang may pakana ng lahat. At ang pananahimik niya ay isang uri ng pagtataksil, hindi lang kay Ara, kundi maging sa kanyang kapatid. Naniniwala po ako na ang isang magaling na arkitekto, kahit anong pagsubok ang dumating, ay palaging makakahanap ng paraan para muling makapagtayo. Ang mga salita ni Ara ay bumalik sa kanya. Kung ang kapatid niya ay isang arkitekto, siya ay isang doktor, o dapat sana'y isang doktor. Ang trabaho niya ay magbigay lunas, hindi manahimik sa gitna ng isang sakit. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, nagtungo siya sa maliit na gym ng mansyon. Tahimik, madilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatagos sa malaking bintana. Tiningnan niya ang parallel bars na matagal nang hindi nagagalaw. Naalala niya ang mga itinuro ni Ara sa kanyang kapatid. Mga simpleng prinsipyo ng pagbalanse, paggamit ng core, at dahan-dahang paglilipat ng bigat. Sa unang pagkakataon, mula nung aksidente, hindi awa sa sarili ang naramdaman niya, kundi determinasyon. Buong lakas, inangat niya ang kanyang sarili mula sa wheelchair papunta sa mga baras. Namilipit siya sa sakit. Ang kanyang mga binti ay parang 2 piraso ng mabibigat na bakal na walang buhay. Ngunit ang kanyang mga braso ay malakas. Huminga siya ng malalim. Para kay kuya, para kay Ara, para sa katotohanan. Sinubukan niyang ihakbang ang kanang paa. Nanginginig ito. Walang lakas. Bumagsak ito pabalik. Sinubukan niya ulit. Pawis na pawis siya. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Ngunit sa pagkakataong yon, bahagya itong umangat at gumalaw pasulong. Isang hakbang, isang maliit, nanginginig, at puno ng sakit na hakbang. Napangiti siya sa gitna ng hirap. Posible. Kinabukasan, tumawag siya sa kanyang kaibigan. Pre, Miguel to, may pabor sana ako. Kailangan kong malaman lahat tungkol sa pamilya De Los Reyes at sa koneksyon nila sa isang Victor Salgado. Yes, Salgado. It's urgent. Nang mga sumunod na araw, habang palihim siyang nagsasanay tuwing gabi, palihim din niyang pinagmamasdan si Sofia. Nakikita niya kung paano nito subukang manipulahin si Samuel. Sammy, I hired a new therapist for you. The best one in Manila. Sabi nito isang hapon. Hindi ko kailangan ng bagong therapist. Matigas na sagot ni Samuel. Ang mga mata ay laging nasa labas ng bintana. Tila naghihintay sa isang taong alam niyang hindi na babalik. Don't be stubborn, honey. This is for your own good. Sabi ni Sofia.
Ngunit alam ni Miguel na hindi pag-aalala ang nasa likod noon, kundi kontrol. Isang gabi, hindi na natiis ni Miguel. Pinuntahan niya ang kanyang ama sa opisina nito. Itay, panimula niya, ang boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Don Mateo mula sa mga papeles nito. Tungkol saan? Tungkol kay Inay. Biglang nagbago ang anyo ni Don Mateo. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat at pagiging depensibo. Anong tungkol sa kanya? Matagal na siyang wala. Talaga po ba? Giit ni Miguel. Dahil nitong mga nakaraang araw, may mga bagay akong naaalala. Mga bagay tungkol sa aksidente. May naririnig akong sigawan bago tayo umalis ng bahay noon. Nag-aaway kayo. Guni-guni mo lang yan, Miguel. Epekto ng trauma. Mabilis na sagot ni Don Mateo. Tumataas na ang boses. Hindi ako sigurado, Itay. Sabi ni Miguel. Tinititigan ng ama ng diretso sa mga mata. Dahil ang naaalala ko, ang sigaw ni Inay ay hindi galit. Takot. Takot na takot siya. Sa sobrang determinasyon na patunayan ang kanyang punto, sinubukan ni Miguel na tumayo mula sa kanyang wheelchair gamit ang mesa bilang suporta. Isang kilos na hindi pa niya nagagawa sa harap ng sinuman. Nagulat si Don Mateo. Ngunit ang biglaang paggalaw, kasama ng emosyonal na pasanin, ay naging masyadong mabigat. Nawalan ng balanse si Miguel. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Sumubsob siya sa sahig. Ang kanyang balikat ay tumama nang malakas sa gilid ng mesa. Miguel! Sigaw ni Don Mateo. Tatayo na sana para tulungan siya. Ngunit si Miguel ay hindi humingi ng tulong. Mula sa sahig, habang namimilipit sa sakit, tiningnan niya ang kanyang ama. Ang mga mata ay nag-aalab sa pinaghalong sakit, galit, at isang napakatinding hinala. Anong ginawa mo kay Inay? Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng akusasyon. Hindi aksidente yun, di ba? Hindi aksidente yun. Ang sigaw ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Isang sigaw na puno ng 2 taong sakit, galit at paghahanap. Ang pagbagsak niya sa sahig ay hindi lang pagbagsak ng katawan, kundi pagbagsak ng huling pader na nagtatago sa katotohanan. Agad na dinala si Miguel sa pinakamalapit na ospital. Habang isinasakay siya sa ambulansya, ang tanging nakikita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Samuel at ang mukha ng kanyang ama. Isang mukhang hindi niya mabasa. Isang halo ng takot, pagsisisi at galit. Sa ospital, sa ilalim ng impluwensya ng gamot pampakalma at pampatanggal ng sakit, ang isip ni Miguel ay naging isang malabong teatro ng nakaraan. Dilim. Amoy ng ulan sa lupa. Ang ilaw ng mga poste ay mabilis na dumadaan sa bintana ng kotse. Isang sigawan. Boses ng kanyang ina. Basag at puno ng pakiusap. Mateo, pakiusap. Huwag mong gawin to sa mga anak natin. Ang malamig at matigas na boses ng kanyang ama. Ginagawa ko ito para protektahan sila. Mula sa'yo. Mula sa kahibangan mo. Nasa likod sila ni Samuel. Tahimik. Takot. Hawak ni Miguel ang kamay ng kanyang kuya. Malamig ito. Hindi ito proteksyon, Mateo. Isa itong sentensya. Sigaw muli ng kanilang ina. Kung hindi mo sila palalayain, ako ang gagawa ng paraan. Biglang pagpihit ng manibela. Isang nakakasilaw na ilaw. Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal at pagkatapos, katahimikan. Nagising si Miguel na humihingal. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang panaginip, o alaala ba yon, ay napakalinaw. Hindi na ito isang hinala. Sigurado na siya. May ginawang paraan ng kanyang ina. POV, Samuel Ferrer. Naiwan si Samuel sa mansyon. Pakiramdam niya ay isa siyang presong pinapanood ang pagguho ng kanyang sariling kulungan. Wala si Ara. Nasa ospital si Miguel. At ang kanyang ama, pagka-uwi mula sa ospital, ay tila isang bagyong malapit nang sumabog. Nagkulong ito sa opisina. Si Sofia naman
ay panay ang pabalik-balik, ang muka ay puno ng pagkainis na hindi maitago. Pinuntahan ni Samuel si Aling Nena sa kusina. Ang matanda ay tahimik na naghihimay ng gulay, ngunit ramdam niya ang bigat sa mga balikat nito. Aling Nena, panimula ni Samuel, ang boses ay mahina. Matagal na po kayo dito. Kilala niyo si Inay. Itinigil ni Aling Nena ang ginagawa. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Oo, iho. Mula pagkabata, alaga ko na kayo. Totoo po bang hindi siya masaya dito? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aling Nena. Tumango ito. Ang iyong ina, Samuel, ay isang ibon na ipinanganak para lumipad. Ngunit ikinulong siya ng iyong ama sa pinakamagandang hawla. Mahal siya ng iyong ama sa paraang alam niya, isang pagmamahal na nakakasakal. Ang mga salitang yon ay tumama kay Samuel. Pagmamahal na nakakasakal. Iyon din ba ang ginagawa niya kay Ara? Ang paghila dito sa isang mundong hindi para sa kanya. Mahal ko siya, Aling Nena. Pag-amin ni Samuel. At sa pagsasabi noon, isang bigat ang nabawas sa kanyang dibdib. Mahal ko si Ara at pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit siya napahamak. Kung mahal mo siya, iho, sabi ni Aling Nena, hinawakan ng kamay niya. Hanapin mo ang katotohanan. Iyon ang tanging paraan para maging malaya kayong lahat. Puno ng bagong determinasyon, bumalik si Samuel sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang numero ni Ara, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-iwan siya ng mensahe, ang boses ay puno ng pakiusap. Ara, pakiusap, mag-usap tayo. Maniwala ka sa akin, kailangan kita. POV, Ara Martinez. Nakatulala lang si Ara sa brown envelope na iniabot ni Attorney Reyes. Ang bigat ng laman nito ay parang bigat ng buong mundo. Itinago siya ng abogado sa isang maliit at ligtas na apartment sa Maynila. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, Ara, sabi ni Attorney Reyes sa telepono. Isang bagay na direktang mag-uugnay kay Don Mateo sa pagtatago kay Isabela. Isang bagay na nasa opisina niya. Paano po tayo makakapasok doon? Tanong ni Ara. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. May tiwala sa akin ang mga gwardiya. Gagawa ako ng paraan para makapasok tayo isang gabi. Pero kailangan nating maging mabilis at kailangan mong maging matatag. Tumango si Ara. Wala nang atrasan. Para kay Samuel, para kay Miguel, para kay Ginang Isabela, para sa katotohanan. Kinagabihan, gaya ng napag-usapan, lihim silang pumasok sa Hacienda Monteclaro. Ang mansyon ay tahimik. Natutulog na ang lahat. Dahan-dahan silang pumasok sa opisina ni Don Mateo. Ang amoy ng tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanila. Maghanap ka ng kahit anong folder na may pangalan ng St. Dymphna's Wellness Facility. Bulong ni Attorney Reyes. Ako na ang bahala sa safe. Nagsimulang maghalungkat si Ara sa mga filing cabinet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat tunog sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sa isang cabinet na nakalock, nakakita siya ng isang folder na may markang Assets and Properties, Confidential. Ginamit ni Attorney Reyes ang isang maliit na susi mula sa kanyang bag para buksan ito. Sa loob, wala ang pangalan ng facility. Ngunit may isang dokumento na kumuha ng atensyon ni Ara. Isang deed of sale. Ang paglipat ng isang malaking ari-arian sa probinsya sa pangalan ng isang korporasyon na hindi pamilyar. Ang petsa, isang linggo pagkatapos ng aksidente. Ito na siguro yon, bulong ni Ara. Ang bayad para sa pananahimik nila. Habang kinukuhanan ni Attorney Reyes ng litrato ang dokumento, isang anino ang biglang dumaan sa labas ng bintana. Sa ospital, nagpasya si Sofia na kailangan na niyang kumilos. Ang pagka-ospital ni Miguel ay isang malaking problema. Masyado na itong maraming naaalala. Pumasok siya sa silid nito, dala ang isang basket ng prutas. Ngumiti siya sa nurse na nagbabantay.
Ako na po ang bahala sa kanya. Fiancé ako ng kuya niya. Nang makaalis ang nurse, nawala ang nangiti ni Sofia. Lumapit siya sa kama. Payapang natutulog si Miguel. Mukhang mahina. Walang kalaban-laban. Dahan-dahan, iniangat niya ang isang unan. Itinaas niya ito sa ibabaw ng mukha ni Miguel. Pasensya ka na, sabi niya sa kanyang isip. Pero kailangan mong mawala. Nang akma na niyang ibababa ang unan, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Ang nurse. Nakabalik ito dahil may naiwan. Natigilan si Sofia, ang unan ay hawak pa rin. Mabilis niya itong ibinaba sa tabi ni Miguel. Inaayos ko lang ang unan niya. Mukhang hindi siya komportable. Palusot niya, ang puso ay kumakabog. Tiningnan siya ng nurse nang may pagdududa. Ngunit tumango na lang ito at kinuha ang naiwan. Mabilis na umalis si Sofia, ang kanyang plano ay nasira. Bumalik si Don Mateo sa mansyon. Pagod at gulong-gulo ang isip matapos ang biglaang pagdalaw niya kay Isabela. Ang makita itong nasa ganoong kalagayan, isang buhay na multo, ay nagdulot ng isang kirot na matagal na niyang ibinaon. Sinalubong siya ni Sofia sa may pasilyo, ang muka ay puno ng pag-aalala. Don Mateo, I tried to. Hindi niya itinuloy. Si Miguel, malapit na siyang makaalala ng lahat. Paano kung magsalita siya? Hindi siya magsasalita, maring sabi ni Don Mateo. Pero paano kung oo? Paano kung malaman nila ang lahat? Ang tungkol sa aksidente, ang tungkol kay Tita Isabela, ang tungkol sa kasunduan natin, ang tungkol sa tatay ko. Tumataas na ang boses ni Sofia, ang pagkukunwari ay nawawala na. Sa di kalayuan, sa may hagdanan, nakaupo si Samuel sa kanyang wheelchair. Gising pa siya, hindi mapakali. Sinusubukang tawagan muli si Ara. At narinig niya ang lahat. Tumahimik ka, Sofia, babala ni Don Mateo. Hinila ito palayo sa hagdanan. Baka may makarinig sa'yo. Wala akong pakialam. Sigaw pabalik ni Sofia. Ang boses ay puno ng takot at galit. Pinapangako ng tatay ko na ilalabas niya ang lahat ng sikreto mo kapag hindi natuloy ang kasal. At hindi lang yung aksidente, 2 taon na. Ang nakalipas ang alam niya. Lahat. Alam niya ang lahat. Natigilan si Samuel. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga piraso ng palaisipan, ang diary, ang galit ng kanyang ama, ang pag-alis ni Ara, ang sigaw ni Miguel at ngayon, ang pag-uusap na ito ay nabuo sa isang nakakakilabot na larawan. Ang aksidente ay hindi lang isang simpleng pangyayari. Ito ay isang piraso lamang ng isang mas malaki at mas madilim na konspirasyon. Ang bawat salitang binitiwan ni Sofia ay parang mga pako na ibinabaon sa tainga ni Samuel. Ang kanyang mundo, na unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag dahil kay Ara, ay biglang gumuho sa isang nakakabinging kadiliman. Ang kanyang ina, ang aksidente, ang kasal, lahat ay konektado sa isang masalimuot na web ng kasinungalingan. Hindi na niya kaya ang manahimik. Itinulak niya ang kanyang wheelchair palabas ng anino. Ang tunog ng mga gulong nito sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Natigilan si Don Mateo at Sofia. Ang kanilang mga mukha ay nabahira ng pagkagulat at takot. Ano yon? Tanong ni Samuel. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panginginig. Ano ang sinasabi mo? Tungkol sa tatay mo, Sofia? Ano ang tungkol sa aksidente? Samuel, anak. Nagsimulang magsalita si Don Mateo. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag kang makinig sa kanya. Nagpapanik lang siya. Hindi. Sigaw ni Samuel at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay naglalaman ng parehong kapangyarihan at awtoridad ng kanyang ama. Tapos na ang pagsisinungaling, Itay. Narinig ko kayo. Narinig ko ang lahat. Lumapit siya kay Sofia. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang tatay mo, si Victor Salgado,
Siya ang kalaban ng pamilya na nabanggit ni Inay sa diary niya, di ba? Namutla si Sofia. Hindi siya makasagot. Sumagot ka. Oo. Sigaw pabalik ni Sofia. Ang takot ay napalitan na ng galit. Oo. At matagal na dapat kayong bumagsak. Ang ama mo, ninakaw niya ang lahat sa amin. Kaya oo, plano ito ng tatay ko. Ang pagpapakasal sa'yo ay paraan lang para mabawi namin ang lahat ng sa amin. At ang aksidente? Tanong ni Samuel. Ang tanong ay tila isang matalim na kutsilyo. Wala kaming kinalaman doon. Mabilis na sagot ni Sofia. Ang tangang ina mo ang may gawa noon. Sinubukan niyang itakas kayo. Dahil sa'yo. Sigaw ni Samuel pabalik. Ang mga mata ngayon ay nakatutok sa kanyang ama. Dahil sa pagkontrol mo, dahil sa mga kasunduan mo, ikaw ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Hindi mo naiintindihan, Samuel. Ganti ni Don Mateo, ang boses ay basag. Ginawa ko ang lahat para protektahan kayo. Proteksyon? Ang itago si inay sa isang mental hospital sa loob ng 2 taon? Proteksyon ba yun? Ang hayaan kaming mabuhay sa isang kasinungalingan. Proteksyon ba yun? Itay, sinira mo ang buhay naming lahat. Ang bigat ng lahat ng emosyon, ang galit, ang sakit, ang pagtataksil, ay tila nagbigay ng isang kakaibang lakas kay Samuel. Gamit ang lahat ng natutunan niya kay Ara, gamit ang lahat ng natitirang puwersa sa kanyang katawan, kinapitan niya ang braso ng kanyang wheelchair, nagtiim ang kanyang bagang, umungol siya, at dahan-dahan, tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ang bawat kalamnan ay sumisigaw. Ngunit nakatayo siya sa harap ng kanyang ama, sa harap ng babaeng sumira sa kanyang tiwala. Natigilan ng lahat. Maging si Don Mateo ay napaatras sa pagkabigla. POV Ara Martinez. Habang nagkakagulo sa loob ng mansyon, si Ara at Atty. Elena Reyes ay papalabas na sana ng bakuran ng isang malaking itim na van ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ito at bumaba ang ilang malalaking lalaki. At mula sa likod nila, isang lalaking nasa mga 60 anyos, nakasuot ng mamahaling Amerikana, na may mga matang puno ng paghihiganti. Magandang gabi, Atty. Reyes. Bati nito, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At sino itong magandang binibini? Ang bagong laruan ni Samuel Ferrer? Victor Salgado, sabi ni Atty. Reyes. Ang boses ay matatag, ngunit ramdam ni Ara ang tensyon. Anong kailangan mo? Ang kailangan ko? Tumawa si Salgado. Ang kailangan ko ay ang hustisya, at mukhang itong babaeng ito ay may hawak na ebidensyang makakatulong sa akin. Tumingin ito ng diretso kay Ara, sa brown envelope na mahigpit niyang hawak. Ibigay mo sa akin yan, Ineng, sabi ni Salgado. Hindi, sagot ni Ara, umatras. Kung ganoon, sa ayaw at sa gusto mo. Sumenyas ito sa kanyang mga tauhan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Don Mateo, ang muka ay gusot, kasunod si Sofia at sa likod nila, si Samuel, nakatayo pa rin, kahit pa nanginginig na. Salgado! Sigaw ni Don Mateo. Layuan mo sila. Mateo, aking kaibigan, sarkastikong sabi ni Salgado. Tamang-tama ang dating mo. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa mga lumang sikreto. Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan ng pulis ang biglang pumarada. Ang mga ilaw nito ay kumikislap. Mula roon ay bumaba ang ilang pulis at si Miguel. Nakaupo pa rin sa wheelchair, ngunit ang muka ay puno ng determinasyon, kasama ang kaibigan niyang investigador. Victor Salgado, you are under arrest for attempted murder, sabi ng isang pulis. Ano? Gulat na sabi ni Salgado. Ang pagtatangka mong pagpatay sa akin sa ospital, Tita Sofia, sabi ni Miguel, nakatingin ng diretso sa gulat na si Sofia, nakuha ng CCTV at ang nurse handang tumestigo. At sa tulong ng investigador na ito, patuloy ni Miguel, nalaman naming matagal nang may plano ang pamilya ninyo na pabagsakin ang kumpanya.
Using corporate sabotage and illegal means, it's over. Natulala si Sofia at Victor Salgado. Samantala, lumapit si Ara kay Samuel. Ang makita itong nakatayo. Ang mga luha ng tuwa at ginhawa ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Samuel! Ara, sabi ni Samuel. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Patawarin mo ako. Yumakap si Ara sa kanya at sa yakap na yon, lahat ng sakit at pagdududa ay nawala. Hindi pa ito tapos. Biglang sumigaw si Victor Salgado. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng mga pulis, nakawala ito sa kanilang pagkakahawak. Mayroon itong maliit na patalim na itinago sa kanyang manggas. Sa sobrang galit at desperasyon, isang tao lang ang nakita niyang pinakamalapit na target. Ang dahilan ng lahat ng ito, sumugod siya papunta kay Ara. Ara! Ting sigaw ni Samuel. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. POV Don Mateo Ferrer. Nakita ni Don Mateo ang lahat na parang nasa slow motion. Ang patalim, ang galit sa mata ni Salgado, ang takot sa mukha ni Ara. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinagsisihan ay nagliwanag sa kanyang isipan. Ang pagkontrol kay Isabela, ang pagtatago ng katotohanan, ang pagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang pagiging duwag, hindi na ngayon. Sa isang kilos na ginawa niya nang hindi nag-iisip, isang kilos na nagmula sa isang instinct ng isang ama na matagal na niyang kinalimutan, tumakbo siya. Itinulak niya si Ara at Samuel palayo at sinalo niya ang saksak. Itay! Ang sigaw ni Samuel at Miguel ay ang huling bagay na narinig niya bago siya bumagsak sa lupa. Ang mainit na dugo ay dumadaloy mula sa kanyang tagiliran. Tumingala siya at nakita ang mga mukha ng kanyang dalawang anak, puno ng takot at pag-aalala. Sa wakas, nagawa niya. Sa wakas, naprotektahan niya sila. Hindi bilang isang businessman, hindi bilang isang Ferrer, kundi bilang isang ama. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay isang matinis na sigaw na pumupunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Samuel, mas malakas pa rin ang kabog ng sarili niyang dibdib. Nakaluhod siya sa tabi ng kanyang ama. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinipigilan ang pagdurugo mula sa tagiliran nito gamit ang isang panyong mabilis na iniabot ni Ara. Ang init ng dugo ng sariling ama sa kanyang mga palad ay isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Itay! Itay! Kumapit ka! Bulong niya. Ang boses ay basag. Ang mga mata ni Don Mateo ay nakatitig sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, wala ang tigas at awtoridad dito. Ang nakita ni Samuel ay takot at isang bagay pa, pagsisisi. Mabilis na dinakip ng mga pulis si Victor Salgado na tila natauhan sa kanyang ginawa. Si Sofia naman ay umiiyak na isinakay sa isa pang sasakyan ng pulis. Ang kanyang kagandahan ay nabura ng itsura ng isang talunan. Samuel! Ang boses ni Ara, mahinahon, matatag. Ito ang naging angkla niya sa gitna ng nagwawalang dagat ng kaguluhan. Hinawakan nito ang kanyang balikat at ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang nanlalamig na katawan. Kailangan na po nating dalhin siya sa ospital, sabi nito. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang puting pasilyo ay tila walang katapusan. Nakaupo si Samuel sa isang bench, katabi si Miguel na nasa kanyang wheelchair at si Ara na hindi bumibitiw sa kanyang tabi. Wala silang imikan. Ang tanging naririnig ay ang tahimik na pag-iyak ni Miguel at ang sariling paghinga ni Samuel na hindi niya makontrol. Kasalanan ko to, basag ni Miguel sa katahimikan. Kung hindi ko siya sinigawan, kung hindi ako nagpumilit, hindi Miguel, putol ni Samuel. Walang may kasalanan sa atin. May mga sikretong matagal nang nakabaon, ngayon lang sila sumabog. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Family of Don Mateo Ferrer, sabay-sabay silang napatayo.
Kahit si Samuel, gamit ang bench bilang suporta. "He's stable," sabi ng doktor. "Malalim ang saksak pero maswerte at walang tinamaang vital organ. He lost a lot of blood but he will live." Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanilang tatlo. Napaupo si Samuel. Ang lakas na kanina'y taglay ay biglang nawala. Naramdaman niya ang kamay ni Ara na humahaplos sa kanyang likod. Nang mailipat na si Don Mateo sa isang pribadong silid, pinayagan na silang pumasok. Mahimbing itong natutulog. Ang mukha ay maputla. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan. Ang dating makapangyarihang Don Mateo ay mukha na ngayong isang ordinaryong taong marupok. Lumapit si Samuel sa kama. Tinitigan niya ang mukha ng ama. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang puso ay napalitan ng isang komplikadong emosyon. Isang halo ng awa, pagkalito, at isang kakarampot na pagmamahal na pilit niyang itinanggi sa loob ng maraming taon. POV, Ara Martinez. Habang pinagmamasdan ni Ara ang mag-aama, ang puso niya ay napuno ng awa. Isang pamilyang winasak ng mga sikreto at kayabangan na ngayon ay sinusubukang buuin muli ang mga basag na piraso sa loob ng isang puting silid ng ospital. Kinaumagahan, dumating si Attorney Reyes. "Stable na si Don Mateo," sabi ni Samuel. "That's good to hear," sagot ng abogado. "May balita na rin ako tungkol kay Sofia. Umamin na siya sa lahat. The corporate sabotage, the plan to take over Ferrer Group. Lahat. It seems seeing her father stab someone was her breaking point. Nakonsensya siya. She's willing to testify against her own father." Gumaan ang pakiramdam ng lahat. Ang laban sa batas ay tapos na. Ngunit alam nilang lahat na may isa pang laban na kailangan nilang harapin. Ang laban sa nakaraan. Kinahapunan, nagising si Don Mateo. Ang una niyang nakita ay ang kanyang dalawang anak na nagbabantay sa kanya. "Samuel, Miguel," mahina niyang sabi. Ang boses ay paos. Lumapit ang dalawa. "Patawarin niyo ako." Patuloy niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit, patawarin niyo ako." Hindi nakapagsalita si Samuel. Si Miguel naman ay nagsimula ng umiyak. Ang mami niyo," sabi ni Don Mateo, nahihirapang huminga. Kailangan niyo siyang makita. Kailangan nating itama ito." Kinabukasan, sa tulong ni Attorney Reyes, nagtungo sila sa St. Dymphna's Wellness Facility, isang lugar na maganda sa Cebu, napapaligiran ng mga hardin, ngunit para kay Ara, isa itong kulungan na may pinakamagandang disenyo. Sa isang maliit na silid na puro puti, nakaupo sa tabi ng bintana ang isang babae. Payat ito, ang dating mahabang buhok ay hanggang balikat na lang, at may mga puti ng hibla. Nakatingin lang ito sa labas. Ang mga mata ay walang emosyon, tila nawala sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. "Isabela," tawag ni Don Mateo, na nakaupo sa isang wheelchair habang itinutulak ni Samuel. Dahan-dahang lumingon ang babae. Tiningnan niya si Don Mateo at walang nagbago sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Miguel at wala pa rin. Ngunit nang tumama ang kanyang mga mata kay Samuel, isang kislap, isang kakarampot na kislap ng pagkilala. "Samuel?" Ang pangalan ay halos isang hangin lamang na lumabas sa kanyang mga labi. Hindi na napigilan ni Samuel ang sarili. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina, kahit pa nanginginig ang kanyang mga binti. Hinawakan niya ang payat nitong mga kamay. Inay, kami to. Si Samuel po, at si Miguel." Tiningnan ni Isabela ang kanyang mga anak. Ang mga matang dati walang buhay ay unti-unting nagkaroon ng liwanag. Hinaplos niya ang mukha ni Samuel, pagkatapos ay ang mukha ni Miguel. At ang mga luhang matagal nang natuyo ay nagsimulang dumaloy. "Mga anak, kung..." Nagyakapan silang tatlo.
Isang yakap na puno ng 2 taong pangungulila, sakit at pagsisisi. Umiiyak si Samuel, umiiyak si Miguel, at sa wakas, umiiyak na rin si Isabela. Nakatayo sa may pintuan si Ara, tahimik na nanonood. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy. Sa likod niya, nakatayo si Don Mateo, umiiyak din. Isang lalaking sa wakas ay natutong magpakumbaba at tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang daan patungo sa paghilom ay magiging mahaba. Ngunit sa araw na yon, ang unang at pinakamahalagang hakbang ay nagawa na. Lumipas ang ilang araw. Masigla na ulit ang Hacienda Monteclaro. Ngunit hindi na ito ang dating sigla na puno ng pagpapanggap. Ito ay isang siglang may halong pag-asa. Si Isabela ay umuwi na. At kahit pa kailangan niya ng patuloy na gamutan, ang pagbabalik niya sa sariling tahanan ay isang malaking himala. Isang gabi, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, magkatabing nakaupo si Ara at Samuel sa hardin. "Salamat, Ara," sabi ni Samuel, hinawakan ng kanyang kamay. "Kung hindi dahil sa'yo, siguro hanggang ngayon, nakakulong pa rin kaming lahat sa sarili naming mga galit." "Tinulungan niyo rin po ang sarili ninyo, sir," sagot ni Ara. Ngumiti. "Samuel," pagtatama nito. "Call me Samuel." Ngumiti si Ara. "Okay, Samuel." Tinitigan siya ni Samuel. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Ara ay, "Shh!" sabi ni Ara. Inilagay ang kanyang daliri sa mga labi nito. "Alam ko." At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa hardin na naging saksi sa kanilang mga pagsubok at tagumpay, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha nito. Ang kanilang unang halik ay marahan, puno ng pangako, at kasing tamis ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang nakangiti. Ang hinaharap ay hindi pa rin sigurado, ngunit isang bagay ang alam nila. Basta't magkasama sila, kaya nilang harapin ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang buong pamilya, isang eksenang matagal ng pangarap lang. Isang mensahero ang dumating. May dala itong isang sulat mula sa opisina ni Attorney Reyes. Para raw ito kay Samuel at Miguel. Binuksan ni Samuel ang sobre. Sa loob ay isang formal na liham. Galing ito sa kanilang ama. "To my sons, as part of my atonement, I have made an important and irrevocable decision regarding the future of Hacienda Monteclaro and the entire Ferrer Group of Companies." Nagkatinginan si Samuel at Miguel. Anong ibig sabihin nito? Ang katahimikan sa hapagkainan ay nabasag ng marahang pagtupi ni Samuel sa sulat. Tumingin siya sa kanyang kapatid, pagkatapos ay sa kanyang mga magulang, at sa huli, kay Ara. Ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanila ay ramdam na ramdam niya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito bigat na nakakabali, kundi bigat na may kasamang layunin. "Ipinapasa na sa atin ni Itay ang pamamahala sa lahat," sabi ni Samuel. Ang boses ay matatag. At hindi lang yan, dugtong ni Miguel, binabasa ang ikalawang bahagi ng sulat. Gagamitin niya ang malaking porsyento ng personal niyang yaman para itatag ang The Isabela Ferrer Foundation for Healing and Hope. Isang pundasyon na tutulong sa mga biktima ng mga trahedya at magbibigay ng suporta para sa kanilang physical at mental recovery. Tumingin sila sa kanilang ina. Si Isabela na kanina'y tahimik lang na kumakain ay may mga luhang namumuo sa mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Don Mateo na nasa kabilang dulo ng mesa. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang tingin na iyon, isang buong aklat ng pagpapatawad at pag-unawa ang nabuksan. "Anong gagawin ninyo?" tanong ni Don Mateo sa kanyang mga anak. Ang boses ay mahinahon. Wala na ang dating awtoridad. Ito ay boses ng isang ama na nagtitiwala. Nagkatinginan si Samuel at Miguel. Sa mga mata ng isa't isa,
Hindi na nila nakita ang dating kompetisyon o samaan ng loob. Ang nakita nila ay pagkakaisa. May ideya na ako, sabi ni Samuel at tumingin siya kay Ara. May ideya na tayo. POV, Ara Martinez. Lumipas ang 1 taon. Ang Hacienda Monteclaro, na dating simbolo ng kalungkutan at nakatagong yaman, ay isa ng pugad ng pag-asa. Ang malaking gate na dati kong mayamabdi tila isang tarangkahan ng kulungan ay palaging nakabukas. Tinatanggap ang mga taong naghahanap ng lunas. Ang mansyon mismo ay naging ang Isabella Ferrer Rehabilitation Center. Ang mga silid na dati puno ng mamahaling gamit at multo ng nakaraan ay puno na ngayon ng mga modernong kagamitan para sa therapy at higit sa lahat, puno ng tawanan at determinasyon ng mga pasyente. Sa malawak na hardin, kung saan unang tumayo si Samuel, mayroon na ngayong mga parallel bars, mga walking trail, at isang therapeutic garden kung saan ang mga pasyente mismo ang nag-aalaga ng mga halaman. Si Ara, na dating kasambahay na laging nakayuko, ay siya na ngayong head therapist at manager ng center. Ang kanyang uniforme ay napalitan ng isang puting coat, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling pareho, puno ng malasakit at pag-unawa. Ganyan nga po, Aling Carmen, sabi ni Ara, ginagabayan ng isang matandang babae na sinusubukang ihakbang ang mga paa nito gamit ang isang walker. Isang hakbang pa po. Malapit na nating maabot ang mga bulaklak. Ngumiti ang matanda at sa tagumpay nitong makahakbang, nakita ni Ara ang sarili niyang tagumpay. Ang malawak na lupain sa likod ng mansyon ay isa na ngayong maunlad na organic farm. Si Mang Tonyo na dating driver ay siya na ngayong namamahala sa mga traktor. Si Aling Nena naman, na dati reyna ng malamig na mansyon, ay siya na ngayong reyna ng mainit na kusina ng center. Masayang inihahanda ang mga masusustansyang pagkain mula sa sariwang ani ng kanilang bukid. Si Miguel, gamit ang kanyang kaalaman sa medisina, ang nagsisilbing medical director ng center. Natagpuan niya ang kanyang tunay na bokasyon, hindi sa pagiging isang sikat na doktor sa malaking ospital, kundi sa pagbibigay ng personal na pangangalaga sa bawat pasyenteng dumarating. Si Don Mateo at Isabela naman ay namumuhay ng simple sa isang mas maliit na bahay sa loob pa rin ng hasyenda. Si Don Mateo ang namamahala sa pundasyon at sa bawat buhay na natutulungan nila, unti-unti niyang napupunan ang mga pagkukulang niya sa nakaraan. Si Isabela, bagamat may mga araw pa ring mahirap, ay unti-unti nang bumabalik ang dating sigla, lalo na't napapaligiran siya ng pagmamahal na totoo at hindi sa pilitan. Isang hapon, ang buong hasyenda ay nagdiwang. Hindi ito isang granding party na puno ng mga mayayamang bisita. Ito ay isang simple at taimtim na seremonya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Suot ang isang simpleng barong, dahan-dahang naglakad si Samuel patungo sa dulo ng aisle. Wala na ang wheelchair, wala na ang saklay. Mayroon pa ring bahagyang kislot sa kanyang paglakad, isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa bawat hakbang niya, mayroon itong bigat ng katatagan at tagumpay. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Ara na napakaganda sa kanyang puting bestida. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga panata, ang kanilang mga salita ay hindi mula sa isang libro, kundi mula sa kanilang mga puso. Ikaw, sabi ni Samuel, hawak ang mga kamay ni Ara, ang nagturo sa akin kung paano muling tumayo. Hindi lang sa aking mga paa, kundi sa aking buhay. Ipinapangako kong sa bawat araw, magiging karapat-dapat ako sa pag-asang ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal kita. At ikaw naman, sagot ni Ara, ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang nagturo sa akin na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi hadlang para magmahal at magtiwala muli. Ipinapangako kong aalagaan ang puso mo, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal kita, Samuel. Nang sila ay maghalikan, ang palakpakan ng kanilang mga pamilya
kaibigan, at maging ng mga pasyente ng center ay tila isang musika ng bagong simula. Kinagabihan, magkayakap silang nakatayo sa balkonahe ng kanilang silid, ang dating silid ni Samuel. Mula roon, tanaw nila ang buong hasyenda. Ang mga ilaw mula sa center ay tila mga bituin sa lupa, sumisimbolo sa bawat buhay na kanilang nabigyan ng pag-asa. Mula sa isang gintong kulungan, bulong ni Samuel, naging isang paraiso ng paghilom. Dahil sa pag-ibig, sagot ni Ara, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang pag-ibig ay hindi lang pala pakiramdam. Isa pala itong aksyon ng pag-aalaga, ng pagtitiyaga, at ng hindi pagsuko. Hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay ng mahigpit. Pinanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa silangan. Ang mga unang sinag nito ay nagbibigay kulay sa kalangitan. At sa bawat bukang liwayway, ang Hacienda Monteclaro ay saksi sa patuloy na paglago ng pag-ibig at pag-asa. Mga haligi ng isang pamilyang natuto nang bumangon mula sa dilim. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pag-asa ni Ara at Samuel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan para sa akin ang maging kasama ninyo mula sa madilim na pasilyo ng Hacienda Monteclaro hanggang sa napakaliwanag nitong kinabukasan. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong nasaktan, umasa, kinilig, at natutong muling maniwala. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanilang istorya na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang desisyon, isang aksyon ng pag-aalaga, pag-unawa, at hindi pagsuko. Ito ay isang paalala na gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, mayroong lunas sa pagpapatawad, at higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na bukang liwayway ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Ara at Samuel? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nagmamahal, kwento at kilig.